morning sa lahat ng mga subscriber, sa lahat ng mga nanonood. Maraming salamat po sa inyo. At sa lahat ng mga sumusuporta sa aking channel. Welcome back to my channel. Ang ating pag-uusapan ngayon ay ang tungkol sa maliit na negosyo. No? Pag magsimula tayo, kailangan huwag tayong maghangad ng malaking puhunan. Yung maliit na puhunan, pwedeng palakihin. Depende lang sa ating paghahawak. Marami sa ating mga kababayan ang akala nila ang sagot ng kahirapan ay ang umalis sa ating bansa at pumunta sa ibang bansa para tumanggap ng malaking sweldo dahil sa ating bansa ay sabi ng iba maliit ang sweldo. Totoo naman yun, pero yun alam naman natin na marami namang mayaman dito sa Pilipinas na hindi naman nag-abroad, pero mga mayaman sila. Siguro, maaaring kulang lang tayo sa teknik o sa pagsisipag sa ating paghanap buhay. Kasi ang kasagutan ng kahirapan, hindi yung pumunta ka sa ibang bansa. Minsan maraming naghahangad ng malaking sahod, pupunta sila sa ibang bansa, napapariwara yung pamilya. Sa halip na buo, nawawasak ang pamilya. Una na magiging hindi maganda, maaaring kumita ka ng malaking pera, pero ang mga anak mo napabayaan. Siyempre, yung mga anak mo pinag-aaral mo, pagbalik mo ay iba na ang ugali. Napahamak na sila, nalulung sa duga. Yung asawa mo naman, hindi mo alam kung nangyayari, minsan nagkakasakit, wala tayo sa piling ng ating pamilya. So, pwedeng hindi maging maganda ang resulta doon sa paghangad natin ng malaking sahod. Dito sa ating bansa ay pinakamagandang bansa, pinagpala ng Diyos. Nasa atin ang pinakamagandang klima. No, hindi ka magtitiis sa lamig kasi normal ang ating klima. Hindi mainit, hindi malamig katulad sa ibang bansa na minsan may panahon na tag-ilo, minsan may panahon na tag-init. Sa atin, permis yung klima, hindi mainit, hindi malamig. So, napakaganda ng ating bansa, pinagpala ng Diyos. Ang sa atin, kung gusto nating magpaunlad sa ating buhay, una-una nating titingnan, ano ba yung mga ginagawa natin sa ating buhay. No? Kasi gusto natin umunlad. Yung pag-unlad, hindi naman doon sa instant malaki ang sahod mo. Hindi. Kailangan dumaan ka sa proseso na kaunti-unti. Halimbawa, tayo ay nagtatrabaho. O di, iwanan mo yung mga bisyo natin, yung mga bisyo tulad ng sugal, sigarilyo. Bawasan natin, walisin talaga natin. Kasi yun ay malaking bagay na maipon natin at maibigay natin sa ating pamilya. Yung ating pamilya naman, magkasundo kayo, magawa siya ng negosyo para yung maliit mong sahod, madadagdagan. At pagka sinuma mo yan, para ka na rin nag-abroad. Kumita siya, kumita kapag pinagsama nyo, malaki na rin ang maipon mo. Kaya ay maganda yung dito ka sa sarili nating bansa, hindi ka mawawala sa paningin ng iyong pamilya, hindi mawawasak yung pamilya, yung mga anak mo, mapapangalagaan mo kung sila ay napag-aaral mo, mapapatapos mo yan sa unti-unti na paghanap buhay. Ako, nagsimula ako sa 3,000 na aking paghanap buhay. Una kasi driver ako sa company. Matagal din ako sa company, kaya lang hindi ako nakapag-ipon. Dahil marami akong anak.
marami akong anak. Ang anak ko ay 10. So, hindi ako nakapag-ipon. So, ngayon, mag-isip ako mag-negosyo ng maliit na puhunan. Nagsimula ako sa pamimili lang ng bote. Yung bote ng gel at yung mga bubog. So, diyan lang ako nagsimula. At yung mga plastic, yung mga mineral, katulad ng mga mineral water, mga bote ng Coke, diyan ang simula ko diyan. So, binibili ko yan doon sa basurahan. Binibili ko yan ng 30 per kilo yung mga Coke, yung mga 1.5. Yun ay nabibinta ko naman siya ng 3 piso bawat isa. Yun. Yung mga iba pang mineral water, kagaya ng mga lagayan ng soft drinks, binibili ko yan 5 pesos per kilo. Pero naipon natin naipon, at yan ay malaking tulong sa ating pamilya. Yun. Tulad ng ito, mga papakita ko sa inyo, mga ginagawa namin. Meron akong ginagawa dito. Tulad ngayon, magbabalat ako ng mga PET, yung mga mineral. Ayun. Ayan o, mga kalakal na pinamili ko. Ito, mga ganitong bote. Binibili ko yan, peso per kilo. Ayan. Ayan ngayon, meron akong ititimbang dito. Isang truck na ito na ayan, mga ganito. Yan. Isang truck na ito. Mga ganito, mga mineral, water, ganyan. Binalatan ko na sila. Binalatan ko na, at yan nga ay eto, magbabalat ako ng mga iba pa para maidagdag doon sa akin pang-deliver. Yun naman, mayroon naman akong mga biniling mga papel na puti, kagaya nito. Yun, mga papel, halo-halo ito sa company o dinideliver sa akin. Ayan, mga tinakpang ko kasi kagabi, umuulan. Ayan, mga puting papel. Ayan, mga ganito. Ayan, mga papel na ganito. Binibili ko yan. Ang bili ko dyan 2 piso lang kasi mura ngayon. Di kagaya nung nakaraang taon na mahal ang mga kalakal. Ngayon, bagsak ang kalakal, mababa. Pero kikita ka pa rin kasi pag dinala mo dun sa tunawan, talagang mataas naman ang kinto. Ayan, yung mga nandun, mga papel din yan, at saka yung iba dyan ay na-deliver ko na mga west, yung mga durog na papel, mga papel na parang talagang ganito, titingnan mo parang basura na, mga ganito. Yan, mga ganito, mga halo-halong mga papel na marurumi na. Yan, nabibili yan. Binibili ko yan per kilo, piso. Ito naman yung aking binabalatan ngayon. Ayan. Nagbabalat ako. Ayan. Babalatan ko yan. Ayan. At dito sa taas, mayroon ako dito mga doon sa taas, mayroon ako doon iniipon ng mga alom, tanso. Ayan. Dito. Mga iniipon ko yung mga metals. Ayan. Punta tayo dito sa aking bakal. At ito naman yung bakal na inipon ko. Inipon ko yan. Marami na yan timbang siguro yan. Baka mahigit na ng isang truck yan. Yan. So yun, ako nagsimula lang ako sa 3,000
piso na aking puhunan. So, hindi ako nag-abroad. Pero, nakabili na rin ako ng masakyan. Nakabili ako ng, yan nga, kinakargaan ko ng aking mga kalakal. Hindi naman ako nag-abroad. Kaya sa mga kababayan natin na gusto pang mag-abroad, dito na lang tayo magsikap sa ating bansa. Napakaganda ng ating bansa. Para hindi na tayo madamay sa mga kaguluhan dun sa ibang bansa. Katulad ng mga kababayan natin dyan sa Israel. Ngayon, nakakaranas sila ng kahirapan dahil may gira sa Israel. So, nadadamay ang mga Pilipino na nandun. Ayun, ayan yung aking mga biniling mga kalakal. Ayun. Titingnan mo parang walang kakwenta-kwenta itong mga pinamili ko. Ayan o. Mga ganito. Mga plastic na ayan, mga ganyan plastic. Tapos yung mga ganito. Yan, ganyan. Mahal ito. Pagka binibili mo, pagka napili mo na itong lahat, mga ganitong klase. Ang tawag dyan ay PP Trans. Mahal yan, mga ganon. Pero pag binibili mo yan, halo-halo sila. Halo-halo. Kagaya nito, halo-halo yan. Yon. Ang bili ko dyan ay 5 piso lang. 5 piso lang. Tapos, pwede mo na siyang paghiwa-hiwalayin. No? Paghiwa-hiwalayin mo yan, yun, may mga lata. Dito naman, yero. Yero yan. May mga ganito akong plastic. Binubukod ko yan. Iba ang kulay. Green. Meron din dito. Mga ibang kulay. Bawat binubukod ko kasi ito mas mababa ang presyo nito talaga nito. Yan. Ayan, meron nito. Meron akong mga stainless. Ang iba nito, marami na itong stainless. Binibili ko lang yan ang kilo ng stainless ang bili ko ay 50. Minsan naabot na 60 yan per kilo. 60 stainless. Naibibinta ko naman yan ng mas mataas. Ayan. Kaya para sa gustong magnegosyo ng junk shop, magnegosyo tayo. Huwag tayong mag-isip ng malaking puhunan. Ako, nagsimula ako sa puhunan na talagang pinaka mababa, pinaka maliit. Yan. Numpisahan ko na maghugas ng bote. Tapos mga ganitong 1.5. Nag-umpisa ko dyan, maghugas ng bote hanggang sa deliver ko siya. So nakaipon ako. Ng pantayo ng junk shop. Kaya inupahan ko itong area na to. Inupahan ko ito 15,000 per month. Yan. Mabuti nila mabait yung may-ari ng lupa nito. Inupahan ko to. At yun dito ako nagjajangsap sa lugar nito. So, maganda yung resulta sa ating pag junk shop. Kaya kung kayo ay gusto mag-junk shop, wala nang imposible para hindi kayo makapagtayo. Mura lang naman ang puhunan. Hindi naman mahal ang puhunan. Ang junk shop kasi pagka mayroon kang bakanting lugar, hindi mo na siya ipapa-renovate. Hindi mo na siya ipapa-renovate na kagaya ng ibang negosyo na aayusin mo pa. Hindi na, kailangan bakuran mo na lang. Kuha ka ng permit sa barangay, maliit lang naman ang negosyo mo pa, permit sa barangay, makakapag simula ka na ng junk shop.
pagka malaki na at medyo nasisilip na ng mga taga-munisipyo, kukuha ka na rin ng DTI, kukuha ka na rin ng permit sa munisipyo hanggang sa lumaki ang iyong bansa. Hindi na kailangan na tayo ay pumunta pa sa ibang bansa. Hindi ko naman sinasabi na masama ang mag-abroad, pero kadalasan sa mga nag-abroad, nanonood kasi ako kay Sir Tulfo, kay Idol lang, halos gabi-gabi ako, hindi ko pinalalampas yung programa ni Senador Tulfo. Idolo ko talaga yan. Gabi-gabi ako nanonood. Kadalasan ng mga napariwara, nagkakawasak ko sa pamilya, yung mga nag-abroad. Hindi naman lahat, pero yun ang kadalasan. Ang lalaki nagluloko sa trabaho, o kaya hindi naman ang lalaki, ang babae naman. So parehas lang. Ibig sabihin, ang nagiging resulta ay yung kahirapan ng mga anak. Ang anak ang mga natin. So para sa mga kababayan natin, kailangan lang tayong maging masikap, matyaga, at higit sa lahat, huwag nating kalilimutan ang Diyos, kasi ang Diyos ang nagbigay sa atin ng buhay. Huwag nating kalimutan na tayo ay sumamba sa Diyos at hanapin ang kanyang kalooban para tayo ay pagpalain ng Diyos. Higit sa lahat, yung ating pang-espiritual. No? Maski mayaman tayo, kung wala tayong tamang relasyon o koneksyon sa Diyos, sa kabila ng ating kayamanan, dito lang yan sa physical. Pero pagdating sa spiritual, wala tayong bahagi. So mayroon kasi mga tao na hiwalay sa Diyos. So yung kanilang mga kayamanan, napapakinabangan natin dito lang yan sa lupa. Pero yung ating pag-spiritual, wala. Kailangan balance yun. Naghanap buhay tayo at ganun din sa ating spiritual pinangalagaan natin. Siya nga pala, ako si Brother Danny. Ang pangalan ko talagang tunay ay si Romulo. Yung aking nickname, Danny. Yan. Hanggang dito na lang mga guys. At bago ang lahat, huwag nating kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para dun sa mga susunod na video na i-upload ko. Maraming salamat at magandang umaga muli sa lahat ng mga sumusuporta sa ating channel. Bye bye!